Hallelujah, 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 Hallelujah. Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalakang kantimpala ninyong tanan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tawa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtatamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Marahil mga kapatid, isang bagay ang pinakadahilan kung bakit po tayo dumadalo ng banal na misang ito sa simbahan ng Quiapo, sa simbahan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil ang bawat isa po sa atin gustong tumanggap ng biyaya. At alam natin ang pagdalo ng misa, ang pagdalo sa banal na Eucharistia ay nagkakaloob sa atin ng malaking biyaya at pagpapala. Ang bawat isa sa atin na nandito, gusto natin maging mabiyaya ang buhay. Tama po ba? Kaya po siguro sa araw na ito, magandang tingnan yung mga biyayang tinatanggap natin sa ating buhay. Una sa lahat, ang biyaya ng buhay. Pangalawa, ang biyaya ng pamilya. Ang biyaya ng hanap buhay. Ang biyaya na patuloy na dumadaloy sa ating pang-araw-araw na buhay. Pwede bang tingnan ninyo ang katabi ninyo? Biyaya po ba yan para sa inyo? Bakit parang yung ilan ayaw? Ayaw tanggapin na biyaya yung katabi nila. Pero ang bawat meron tayo ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Pero mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, ano po ba
ang taong puno ng biyaya. Kapag sinabi ng tao, ikaw ay napakamabiyaya, ano pong ibig sabihin nun? Marahil ang taong iyon ay matagumpay. Di ba minsan sinasabi natin, alam mo, napakapalad mo. Kasi una sa lahat, marami kang pera. Mapalad ka. Kasi mabait ang asawa mo. Mapalad ka. Mabait ang mga anak mo. Mapalad ka dahil malaki ang bahay mo. Madalas, ang pagiging mapalad sa panahon natin ngayon, nakaugnay sa tagumpay ng buhay. Pero mga kapatid, hindi lahat ng mayayaman mapalad. Hindi lahat ng matagumpay sa buhay mapalad. Hindi lahat ng may pera mapalad. Pero sino ang tunay na mapalad? Ang taong tinuturing si Jesus bilang isang biyaya. If you really want to be blessed in this life, allow Jesus to be your greatest blessing. Kung gusto mong maging mabiyaya sa buhay na ito, huwag mo lang hangarin ang kayamanan, ang tagumpay, kundi ang tunay na biyaya, walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pero kagaya nga ng aking nabanggit mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagpapahayag ng kanyang turo. At anong sinasabi ng Panginoon? Mapalad ang mga dukha, mapalad ang mga nagugutom, mapalad ang mga tumatangis, mapalad ang mga kinapopuotan. Kung tutuusin, hindi po ito ang pagiging mapalad sa mundo natin ngayon. Pero bakit kay Jesus ito ang pagiging mapalad? Dahil ipinapahiwatig ng Panginoon na ito ang kanyang pangako para sa atin. Ito ang pangako ng Diyos para sa atin na merong naghihintay sa atin na kalangitan. May naghihintay sa atin ng kaligayahan, ng pagtanggap, ng kasiyahan na ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay. At hindi ang mundong ito. Kaya nga mga kapatid, kung si Jesus ang tunay na biyaya sa ating puso at kalooban, magiging mabiyaya ang buhay natin kung panghahawakan natin ang pangako ni Jesus. At ang pangako ni Jesus ang magdadala sa atin sa pagiging tunay na mapalad. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, magandang tingnan, maraming bagay na pwedeng masabing tayo'y tunay na mapalad. Dahil sa napakadami natin ding biyayang tinatanggap. Pero tandaan natin mga kapatid, ang lahat ng meron tayo dito sa lupang ito, lilipas, mawawala. Pero ang pangako ng Diyos, mananatili. Ang pangako ng mahal na pong Jesus Nazareno, mananatili. Kaya kung gusto nating maging tunay na mapalad, simple lang. Damhin si Jesus. Damhin ang Panginoon. Damhin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil ang tunay na mapalad, hindi ang pagkakaroon ng maraming bagay, kundi ang pagiging tunay na mapalad ay pagkakaroon sa ating puso ang mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.